Magandang araw mga kaibigan. Ako si Pedro at nais kong ibahagi ang isang karanasan na tiyak na hindi niyo malilimutan. Ako ay isang security guard na nagtatrabaho sa isang malalayong construction site sa probinsya. Isang gabi, nangyari ang isang bagay na nagbago sa aking pananaw tungkol sa mga kwentong aswang. Nagsimula ang lahat nang makakita ako ng isang lumang litrato ng isang magandang babae sa opisina ng aming site. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda sa bayan, siya raw ay nawawala na at pinaniniwala ang naging biktima ng isang aswang. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at ang kanyang ngiti ay tila may itinatagong lihim. Kakaiba ang pakiramdam ko sa litrato, tila may malalim na koneksyon ang aking puso sa kanyang sinad. Noong mga susunod na gabi, hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa kanya. Kaya naman, sa tuwing ako'y nag-ikot sa paligid ng site, inaasahan kong makita ang kahit anong senyales ng kanyang presensya. Pero sa halip na kagandahan, ako'y nalulung sa takot. Sa kalaliman ng gabi, habang ang iba kong kasamahan ay abala sa kanilang mga tawanan at kwentuhan, nag-isa ako sa aking pag-isip. Laging may malamig na simoy ng hangin na bumabalot sa paligid, at may mga pagkakataong narinig ko ang mahinang tinig na tila umaawit. Pero pinabayaan ko lang ang lahat. Isang gabi, habang nagpapatrol ako sa madilim na bahagi ng site, narinig ko ang mahinang tinig na umaabot sa aking tainga. Nagmula ito sa likod ng isang lumang gusali. Tila ba ang awit ay umaakit sa akin, at sa hindi ko malamang dahilan, sumunod ako sa tunog. Habang papalapit ako, naramdaman kong parang may ibang tao sa likuran ko, pero nang lumingon ako, wala akong makita. Dahil sa takot, nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Sa aking pagdating sa pinagmulan ng tunog, nakita ko ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. "Tulong," sabi niya, "na stranded ako dito. Maaari ba kitang makasama?" Para bang nahulog ako sa kanyang ngiti, at ang lahat ng takot ko ay nawala. Nang lumapit ako, napansin ko ang kanyang mahabang buhok na nahuhulog sa kanyang balikat at ang kanyang balat na tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Habang kami nag-uusap, napansin ko ang mga anino sa paligid. Parang may mga bagay na humahampas sa akin sa likod, ngunit hindi ko pinansin. Patuloy ang aming pag-uusap. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang buhay. Sinabi niyang siya ay naglalakbay at nawalan ng paraan pauwi. Ang kanyang tinig ay tila nakakaakit at nagbigay sa akin ng kalmado sa aking puso. Ngunit sa hindi ko inaasahang pagkakataon, bigla siyang nagbago. Ang kanyang anyo ay nag-transform, ang kanyang mga mata ay naging dilaw at naglabasan ang mga pakpak na tila sa paniki. Ang takot na naramdaman ko ay napakalakas. Naisip ko, ano ang nangyayari? Dali-dali akong tumalikod at tumakbo, ngunit tila ako'y nahihirapang lumayo. Sa bawat hakbang ko, parang may humihila sa akin pabalik. Nakita ko ang kanyang ngiti, ngunit sa likod nito ay ang pagnanasa na ubusin ang aking kaluluwa. Ang kanyang mga pakpak ay kumaluskos sa hangin habang sinusundan niya ako. Parang oras na nag-stop sa takot na aking nadarama. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta't ang alam ko lang ay kailangan kong makaalis. Nakatakas ako sa likod ng isang malaking truck at nagmakaawa sa Diyos na sana'y makaligtas. Sa mga oras na yon, naisip ko ang mga kwentong ibinabahagi ng mga matatanda, ang mga nawawalang tao sa bayan na sinasabing kinain ng aswang. Bakit ako nakaligtas sa kanyang mga kamay? Hanggang sa umabot ako sa kalye, tumakbo ako ng walang humpay. Sa huli, nakasakay ako sa jeep na pabalik sa bayan, ngunit ang takot at sakit ng mga alaala ay nanatili sa aking isipan. Ngayon, nais kong ipaalam sa inyo, mga kaibigan, na hindi lahat ng kwentong aswang ay kathang-isip lamang. Meron talagang totoo, at ang mga ito ay nagtatago sa dilim. Huwag baliwalain ang mga kwentong ito, dahil minsan, ang mga lihim ay nagiging tunay na banta. Sa mga susunod na pagkakataon, itaga ninyo sa bato na huwag basta-basta sumunod sa mga tinig ng mga estranghero, dahil hindi mo alam kung ano ang nakatago sa likod ng kanilang ngiti.